Papa Dudut. Lahat tayo ay merong bagay na pinagsisisihan. Yung mga bagay na sana ay hindi na lamang natin ginawa noon upang hindi nagkaroon ng komplikasyon sa ngayon. Minsan naisip ko na sana ay totoong may time machine. Gagamitin ko talaga yon pabalik sa nakaraan upang makipagkita sa batang ako para mabigyan siya ng mag-asawang sampal sa mukha niya at sangkatutak na sermon upang hindi na siya mapariwara pa. Pero imposible naman yon. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinapangatawanan ko na lamang ang bunga ng mga desisyon ko noong araw. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. 28 years old, taga Binangonan, Rizal at nagtatrabaho sa isang garment factory. May kinakasama na ako si Lance na sa ngayon ay taong bahay at siyang nag-aalaga sa mga anak namin. 19 pa lamang ako noong nabuntis at 20 anyos naman ang pinanganak ang aming panganay. Sa loob ng 9 na taon naming pagsasama ni Lance ay umabot na sa 5 ang aming mga supling Papa Dudut. Lance, bakit naman may sugat sa nguso yung bunso natin? Wala ba man lang munang good morning, mahal? Kasabay nitong mainit-init kong kape at pandesal? Yan talaga agad bungad mo, Andy? O edi good morning, mahal. O ngayon, pakisagot yung tanong ko. Malay ko kung bakit may sugat yung anak mo. Baka sa kalikutan. Anong malay mo? Dapat alam mo kasi ikaw ang bantay. Sinasabi mo ba na hindi ko sila binabantayan? May naririnig ka bang sinabi ko? Wala naman, di ba? Alam mo, minsan maglinis ka rin ng tenga mo. Kung ano-ano nang naririnig mo na hindi ko naman sinabi. Hindi nga. Pero tingin mo sa akin, bobo, para di maintindihan sa tono ng pananalita mo na gano'n ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo na dapat alam ko kasi ako ang bantay ng mga anak natin. Tama naman. Pero dahil di ako sigurado kung na paano yan, ipinalalabas mo na di ko na binabantayan. Hindi naman kasi magkakasugat yung anak natin sa nguso kung binabantayan mo. Ang laki-laki kaya nung gasgas. Na paano ba yun? Hindi ko alam. Malay ko nga sabi. Bakit di mo tanungin panganay natin? Baka masagot niya. Yang ka eh. Lagi na lang yung panganay natin ang sinisisi mo tuwing may mangyayari dito. Papaalala ko lang sa'yo ha. Bata pa yung panganay natin kaya ikaw pa rin dapat ang may kargo sa mga bata. Huwag mong ipasa sa kanila yung mga responsibilidad mo. Kung tutusin, hindi ito yung unang beses na may nangyari sa bunso natin, pati na rin sa iba natin mga anak sa pangangalaga mo. Nung nakaraan, yung pangalawa natin may pasa sa braso. Sabi mo tumama sa gilid ng mesa. Pero parang hindi ka pa sigurado. Kundi pa sinabi ni mama na nagsuntukan pala yung mga anak natin, hindi ko pa malalaman yung totoo. Doon ka na lang kaya sa mama mo. Nadaig pa ang CCTV magtanong na nangyayari sa mga anak natin. Kasi nasasagot naman niya lahat eh. Labas si mama rito. Nagkataon lang na nakita niya. Tsaka buti pa siya, alam niya yung nangyari. Pero ikaw naturingang ama ng mga anak natin, palaging walang kamalay-malay. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa bahay? Siguro panay cellphone ka lang, no? Anong panay cellphone? Bakit? Hindi ba? Anong oras ka na nakakatulog kaka-cellphone dahil puro ka laro? Sabihin mong hindi, kukutusan kita. Parang tanga naman eh. Ikaw ang parang tanga. Yun na nga lang pagbabantay sa mga anak natin ng trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Paano pa ako makakapagtrabaho ng panatag niyan? Kung lagi ako nag-aalala na baka ano na namang mangyari sa mga anak natin pag uwi ko. Hindi na makapagpahinga sa kabatong dibdib ko, Lance. Palagi nilang nininervous lang dahil sa pagiging irresponsable mo? Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo, lagi ko pinababayaan mga anak natin ah. Araw-araw ba silang may sugat at pasa? Hindi naman, di ba? Tsaka mga bata yan. Natural din na malilikot at nagkakasakitan. Sa dami nila, mababantayan ko ba sila isa-isa? Hirap sa'yo porque ikaw nagkatrabaho. Akala mo na kung sino ka kung umasta at magsalita dyan. Kung ayaw mong bantayan ng mga anak natin, edi ikaw ang magtrabaho sa labas! Sinabi ko ba na ayaw ko? Wala akong sinasabi, no? Ibig sabihin, ayaw mo talaga magtrabaho ulit! Ha?
masaya na ako sa pagbabantay sa mga anak natin. Tsaka kakaregular mo lang dyan sa pinagkatrabahuhan mo, di ba? Sabi mo, pangarap mo maregular dyan. Ayan, nangyari na nga. Oo, pangarap ko! Kasi mukhang ikaw ang walang pangarap para sa pamilya natin! Papa Dudut, hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo dahil maaga kaming nagkaanak ni Lance. Maging siya ay high school lang din ang natapos. Tapos nasundan pa ng nasundan ang mga anak namin dahil hindi ko sineryoso ang paggamit ng contraception at pagpa-family planning. Kaya nga sising-sisi ako na umabot na sa 5 ang anak namin ni Lance dahil doon ay naranasan naming mag-isang kahig isang tuka. Gabi-gabi, bago ako matulog ay bumabalik sa akin lahat ng mga bagay na pakiramdam ko ay ninakaw sa akin ng panahon. At isa na nga doon ay yung ma-enjoy ko man lang ang kabataan ko at pagiging dalaga. Hindi na kasi nangyari yon noong nabuntis at nagkaanak ako. At mas lalo lang akong nalulugmok sa araw-araw na ginagawa ng Diyos nang dahil sa kinakasama kong mahinang dumiskarte sa buhay. Ewan, pero hindi ko mapigilang magtampo kay Lance kasi mukhang wala siyang pangarap para sa amin ng mga anak niya. At dagdag stress pa sa akin sa tuwing kinukumusta ng mama ko kung kailan siya magkakatrabaho, Papa Dudut. Nak, ginabi ka na naman sa pag-uwi ah. Oo nga po eh. Kailangan kasi mag-overtime sa trabaho kasi marami kaming gawa. Ganun ba? Opo. Kaso nakakapagod. Nakakangalay ng batok at ang sakit-sakit na ng likod ko. Umupo ka nga muna dyan sa bangko. Bakit ba kasi nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Maghapon na po kasi kaming nakaupo kaya hindi ko na rin ramdam yung puwet ko pero sige po, upo na ako kasi mas napapagod lang akong tumayo. Tulog na po ba yung mga bata? Oo, kakatulog lang nila. Ay, kumain ka na ba? Kumain na. Nakisubo na lang ako doon sa kasamahan ko kanina sa baon niya. Kasi wala na pala akong pera pambili. Ayoko namang umutang sa kantin dahil ang mamahal ng mga paninda nila doon. Pero pag ganun, umutang ka na. Kasi paano na lang kung walang baon yung kasamahan mo, di ba? Opo, ma. Sorry po ah. Sorry saan? Sorry kasi alam ko mataas ang pangarap niyo para sa akin kaya gustong-gusto niyo ako makapagtapos ni Papa sa college. Pero hindi na nangyari yun dahil sinuway ko kayo nung nagpabuntis ako ng maaga kay Lance. Tapos hindi ko pa sineryoso yung pagpa-family planning kaya dumami yung anak namin. 27 years old pa lang ako pero losyang na ako. Mas mukha pa nga yata kayong bata kaysa sa akin. Ay, nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa doon. Kung may dapat mangsisihin dito, ang kinakasama mong pulpul mag-isip at mahinang dumiskarte. Huwag naman po kayong ganyan magsalita kay Lance, ma. Paanong hindi ako magsasalita ng ganito? Nakikita ko na wala naman siyang ginagawa rito sa bahay nyo. Ni magbantay sa mga anak nyo hindi pa maayos-ayos. Puro na lang cellphone, feeling binata. Bakit kasi di na lang siya pagtrabahuhin mo? Tapos ikaw na lang dito sa bahay para mag-alaga sa mga bata. Nag-usap na po kami ni Lance tungkol sa bagay na yan. Sinabi niya sa akin na kakaregular ko lang po sa pinagtatrabahuhan ko. Sayang naman kung magre-resign ako. Naisip ko tama naman. Sus, sinabi niya lang yon kasi ayaw niyang siyang magtrabaho sa inyo. Sa bagay, masarap ang buhay niya rito sa bahay niyo eh. Kunwaring nagbabantay sa mga anak pero panay cellphone ang inaatupag. Panay cellphone lang ba talaga ang ginagawa ni Lance rito, ma? Ay naku! Oo, sinasabi ko sa'yo pag alis mo papunta sa trabaho, nakatutok na sa cellphone yan. Habang pinapakain mga anak nyo, bago paliguan, puro cellphone niyang magaling na lalaking yan. Kaya nga laging late yung panganay nyo sa school eh. Pag uwi rito sa bahay, imbis na makipaglaro sa mga anak nyo, cellphone ang inaatupag. Kaya di nyo mabantayan mga bata, tapos mamaya mag-aaway na lang at magkakasakitan.
Hindi na talaga nagbago si Lance. Sinabi mo pa. Sakit ng ulo yung kinakasama mo, kaya nga dapat siyang nagtatrabaho sa inyo imbis na ikaw. Tingnan natin kung makapag-cellphone pa siya dun sa trabaho niya. Pero yun nga po ang dahilan kaya siya natanggal sa dati niyang pinagtatrabahuhan, di ba? Sobrang paggamit ng cellphone at pag-a-absent. Tingin ko wala na talaga sa loob ni Lance na magtrabaho. Nabanggit niya sa akin na tinatamad na raw siya. Kaya sabi ko siya nalang mag-alaga sa mga anak namin at ako naman na magtatrabaho sa labas. Pero kahit saang anggulo mo tingnan, mali pa rin yon. May mga babae na po na nagtatrabaho. 2024 na po, hindi na to sinaunang panahon. Alam ko naman yon. Pero pwede lang yon kung responsable sa mga bata at sa bahay yung kinakasama mo. Pero sa nakikita ko, hindi naman kaya dapat siyang maghanap buhay. Ang bata-bata pa niya, malakas pa pero mas pinapairal kasing katamaran at pagiging batugan. Akala niya yata hindi marami ang mga anak niyo eh. Kasalanan mo talaga yan eh. Mali ka kasi nang napili. Ay. Papa Dudut kasama namin sa maliit naming inuupahan ng nanay ko. Lumipat siya sa amin bago mag-pandemic at binenta ang bahay na pinundar nila ni Papa matapos nitong mamatay noong 2018. Katwiran niya ay hindi na raw niya kayang tumira doong mag-isa lalo na. Bawat sulok ng bahay namin ay may alaala ng yumao kong tatay. Tinanggap ko si Mama sa aming pamilya kasi magulang ko pa rin naman siya. Kung tatanungin ninyo ako kung nahihiya ako kay Mama, oo ang sagot ko. Pakiramdam ko ay binigo ko sila ni Papa sa pangarap nilang makapagtapos ako ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. At kapag naiisip ko ang bagay na yon ay nalulugmok ako dahil sinaktan ko ang damdamin ng mga magulang ko. Alam ko naman na hindi ko na maibabalik ang nakaraan upang maitama ang mga desisyon ko sa buhay pero tanging hiling ko na lamang sa Diyos ay maging mabuti ang kapalaran sa aking pamilya sa kasalukuyan. At Papa Dudut, lagi kaming may mapagkakakitaan nang sa ganoon ay hindi naman kami sumala, lalo na sa pagkain namin sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ako lang ang nagtatrabaho sa amin at walang araw na hindi ako nahirapang pagkasyahin ang kinikita ko para sa pagkain namin. Bills at iba pang mga gastusin lalo na kapag nagkakasakit ang mga anak namin ni Lance. Sa totoo lang ay malimit akong umiyak at matulala dahil kulang na kulang talaga ang budget namin sa pang-araw-araw. Tapos ay dagdagan pa ng mga away namin ni Lance na sobrang nagpapasakit sa aking ulo at kalooban. Malapit ko na tuloy pagsisihan na siya ang kinasama ko sa buong buhay ko lalo na at mukhang wala talaga siyang maayos na direksyon para sa amin. Simula kasi nang natanggal siya sa trabaho noong 2023 ay tinamad na siyang maghanap pa. Hindi ko alam kung mas na-enjoy na niya ang pag-aalaga sa mga anak namin o sadyang hinayaan na lang niya ako ang bumuhat sa aming pamilya. Ewan, hindi talaga ako masaya sa relasyon namin pero hindi ko naman siya mahiwalayan dahil merong kaming mga anak, Papa Dudut. Parang wala na yatang araw na hindi kita nakikitang nakasimangot dyan, nak. Sorry ma, hindi ko lang po mapigilang malungkot. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa kinakasama mo, no? Opo, nag-away kasi kami kanina eh. Tungkol saan? Sa mga labahan. Ayaw niya kasi akong tulungan magbanlaw kasi may usapan daw sila ng mga kaibigan niya na magbabasketball. Ngayon na nga lang daw siya makakalabas tapos paglalabahin ko pa raw siya. Ay, talaga naman. Eh, ikaw nga ngayon lang ang day off mo. Tapos maglalaba ka pa ng mga damit nyo? Dapat nga siyang gumawa niya para may ambag naman siya sa inyong dalawa. Sinabi ko naman po sa kanya pero hindi na raw niya may sisingit yung paglalaba. Kasi 5 bata ang binabantayan niya. Napapagod din po siya kaya maawa naman daw ako sa kanya. Wow! Maawa sa kanya? Eh siya, naawa sa'yo?
Inuna pa talaga nung ungas na yun yung pakikipag-basketball kaysa tulungan ka? Eh kung tutusin, gabundok lang naman yung labahin yun ang dahil sa mga damit niya. Meron din naman pong damit namin ng mga bata. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga dyan sa kinakasama mo. Kaya nga po hindi ko mapigilang malungkot. Nakakalungkot nga, pero labahan lang yan. Kung ayaw kang tulungan ng Lance na yun, eh pwede mo na namang laban na lang mag-isa. Kahit mabagal, kahit matagal kang matapos, basta kumilos ka na para naman mabawasan na yung trabaho mo. Sobra naman po kayo. Akala ko sasabihin niyo magpahinga ako, wag na muna maglaba. Pwede mo namang gawin yan. Pero kayo rin naman ang mamomroblema ng susutin nyo. Lalo na't mga dugyot pa naman yung mga anak mo. Maya't maya kailangan magpalit ng damit. Saka anong sobra ko? Minomotivate lang kita para umpisahan na ang paglalaba kaysa magmukmuk ka dyan sa kalungkutan. Wala na po ba akong karapatang malungkot? Meron, pero kumpara naman sa lungkot na nararamdaman ko, eh walang-wala yung kalungkutan mo. Ano pong sinabi niyo? Malungkot din ako, Andy. Baka lang hindi mo natatanong. Pagkagising ko kanina, parang ayokong magkikilos. Gusto ko na lang humiga ng humiga hanggang makatulog ako. Pero dahil tirik na tirik ang araw sa labas at ang iingay ng mga anak nyo, hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Kaya kahit malungkot ako noon at naiirita na rin, bumangon na ako para maligo. Pero hindi naman naalis ng malamig na tubig yung kalungkutang nararamdaman ko. At kahit na nakapagkape na ako, malungkot pa rin ako. Tapos nakita pa kitang nakasimangot dyan na akala mo'y pinagsakluban ng langit at lupa yung pagmumukha mo. Bakit naman po kayo malungkot? Siyempre, naalala ko papa mo. Iniisip ko kung kamusta na siya o kung iniisip din ba niya tayo. Miss na miss ko na siya, anak. Matagal na pong patay si Papa. Andun na tayo. Pero anong magagawa ko kung pakiramdam ko kahapon lang nangyari? Nahihirapan akong umusad sa buhay kasi alam mo naman na hanggang dikit talaga kami ng papa mo nung nabubuhay pa siya. Ay, nakakainis lang isipin kung bakit kailangan pa niya magkasakit at mamatay ng maaga. Hindi ko na po alam ang sagot dyan, Ma. Kasi kahit na anumang sabihin ko, hindi kayo naniniwala. May sarili kayong paniniwala eh. Totoo naman na unfair ang Diyos kasi kinuha niya sa atin ang papa mo ah. Pero nangyari na yun. At matagal na rin patay si Papa. Sigurado kung nakikita at naririnig niya lang kayo ngayon, hindi niya magugustuhan na nagkakaganyan kayo. Ewan ko. Pero kung totoo ngang nakikita at naririnig niya ako ngayon, sana magpakita siya sa akin. Sabik na akong makita siya at marinig ang boses niya. Imbes na gumaan ang loob ko sa pag-uusap namin yon ni Mama ay mas bumigat pa ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Oo, kinumusta nga niya ako pero binaliwala niya pa rin ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng pagsingit ng mga pinagdaraanan niya. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nag-self-diagnose ang mama ko na meron siyang depression at anxiety mula noong namatay ang papa ko at magpasa hanggang ngayon na hindi pa rin siya nakakausad. Sinubukan ko naman siyang unawain dahil nagluluksa rin naman ako sa pagkamatay ng papa ko pero napilitan na lamang akong umusa dahil sa mga anak namin ni Lance. Para kasing kung isasama ko pa ang pagluluksa kong yon, ay hindi ako makakapag-focus sa trabaho at sa buhay namin ang kinakasama ko kaya pilit ko na lamang sinantabi ang bagay na yon. Yung nanay mo talaga, malapit ko na yung makutusan eh. Ano? Bakit mo kukutusan ng nanay ko? Para magdanda at malaman niya lugar niya sa pamamahay na to. Masyado na kasing pakailamero yung nanay mo. Di na ako natutuwa sa kanya. Hindi pa rin sapat na dahilan yun para pagsalitaan mo siya ng ganyan. At bakit hindi? Pamamahay naman natin to. Alam ko naman yun. Baka lang kasi nakalimutan mo na siya ang nakikitira sa atin. Kaya dapat siya ang makisama sa atin. Kaya lang hindi eh. Masyado nagmamarunong. Akala mo naman kung sino. Ano ba
kasing nangyari? Bakit ganyan kainit ang ulo mo? Yung nanay mo kasing taklese. Sinermonan lang naman ako kasi di ko raw inaayos pagbabantay sa mga anak natin. Na puro lang daw ako laro sa cellphone ko. Tapos ikaw nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Kalalaki ko raw na tao, batugan ako. Dapat ako raw ang nagtatrabaho sa labas imbis na ikaw na siyang nanay sa pamilya natin. Sinabihan pa akong chismoso nung isang beses na nakita niya ako nakikipagkwentuhan sa barkada ko. Tama ba yun? Tingin ko may punto naman ang mga sinabi sa iyo ni Mama. Sa lagay mas kinakampihan mo pa yung mama mo kesa sa akin na kinakasama mo? Hindi naman sa ganun, pero Pero na rin yun. hindi nga kasi! Oh, bakit ka ba naninigaw? Kasi masyado kang mainit dyan. Kumalma ka nga muna. Kalmado ako. Pero punong-puno na talaga ako dyan sa nanay mo eh. Hindi na ako natutuwa sa pagiging pakialamera niya. Para tayong may CCTV sa pamamahay natin sa katauhan niya. Pagpasensya mo na lang si Mama. Pagpasensyahan? Tingin mo di ko yan ginawa? Siyempre ginawa ko na yan. Pinagpasensyahan ko na yung nanay mo kasi nanay mo yan. Pumayag nga ako na patirehin natin siya rito sa maliit nating inuupahan, di ba? Wala ka narinig sa akin. Ngayon pa lang ako nagkakaganito kasi sobra na yung nanay mo. Tapos kapag pinatulan ko't nasagot-sagot magtatampo. Daig pa yung balat sibuyas. Magmumukmok at iiyak sa sulok na akala mo inaping bata. Kaya nga, wag mo na sagutin si Mama kasi alam mo namang mabilis siyang ma-depress, di ba? Sus, ma-depress niya mukha niya. Tingin ko pauso na lang niya yan eh. Kunwari depressed para intindihin natin pero okay naman pala. Nung nakaraan nakita ko yan nakikipagtawanan sa kapitbahay natin eh. Yun ba yung depressed? Tapos maya-maya maglulungkot-lungkutan. Pinagloloko na lang tayo ng nanay mo eh. Kung pinaglololoko man niya tayo, konsensya na niya yon. Tsaka wala rin naman tayo magagawa kung sakaling ang depressed siya o pinipeke lang niya. Ang akin lang, huwag ka na sana masyado magpa-apekto sa mga sinabi sa'yo ni Mama. O baka naman kaya ganyang kakaapektado kasi alam mong totoo yung mga sinabi niya. Ano ba naman yan, Andy? Imbis na gumaan loob ko sa'yo, lalo pang bumigat kasi mas kinakampihan mo pa mama mo. Baka nakakalimutan mo akong kinakasama mo rito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero pareho lang kayo ni Mama kung umasta eh. At paano kami naging magkapareho? Nagtanong ka pa talaga ano pa nga ba? Pareho kayong masakit sa ulo at mahirap intindihin. Nakakabuisit kayo. Akong napapagod sa inyo eh. Kung meron mga nakakabwisit dito, ang mama mo na yan. Buti pa, paalisin mo na nga siya rito. Ha? At saan ko naman papupuntahin si Mama pag pinaalis natin siya rito? Ewan ko. Dami-dami na nating problema. Sa akin mo pa itatanong ang bagay na yan? Malamang ikaw nakaisip eh. Pesteng buhay naman to, oh. Papa Dudut, hindi ko masisisi si Lance kung magalit siya sa mama dahil totoo naman lahat ng hinaing niya rito. May pagkapakialamera talaga si mama kahit ako na anak niya ay nakakarinig din sa kanya ng kung ano-ano. Hindi rin sila magkasundo ng kinakasama ko dahil galit sa kanya ang mama ko kasi maaga raw niya akong binuntis at inanakan pa ng marami. Kaya lalong nalugmok ang buhay ko at pamumuhay namin. At lumala pa nga ang iringan at parinigan nila dahil magkakasama kami sa iisang bubong. Pero ang isa pang problema ko ay yung hindi rin masyadong kasundo ni mama ang mga anak namin. Kahit na pinakikisamahan naman niya ang mga apo niya, ay maraming beses ko pa rin naaabutan na sinusungitan ni mama ang mga bata. Mabilis kasi siyang mapikon lalo na kapag maingay ang mga anak namin. Tantrums man o nagkakatuwaan lamang sila. Ang gusto kasi ni mama kapag malungkot siya at miserable ang nararamdaman niya ay maging malungkot at miserable din kami na katulad niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 43 years old pa lamang ang mama ko nang nabiyuda siya matapos mawala ang tatay namin. Simula noon ay hindi na siya bumalik sa pagtatrabaho. Noon ay may pinapasukan siyang opisina kung saan magkatrabaho sila ni Papa bago ito nawala. Pagkatapos niyang mag-resign ay nagmukmok na lamang siya sa bahay namin hanggang sa naisipan niya itong ibenta. May kakaunti silang savings ng papa ko na naubos lang niya sa sugal at ang katwiran niya ay gusto lang naman niyang maglibang. Tapos nung walang-wala na siya ay nagsabi siya sa akin na makikitira siya sa amin kasama ang pamilya ko. Dahil sanay ako na siya ay lagi kong kasama ay hindi ko siya natiis.
Pumayag ako na tumira siya sa amin pero pakiramdam ko ay cargo namin siya ni Lance dahilan para lalong bumigat ang pagdadala namin ng buhay. Malakas pa naman si mama pero ayaw na niyang magtrabaho kasi nalulugmok siya sa pagkawala ng papa ko. Madalas daw niya kasing maalala si papa kaya naiiyak na lamang siyang bigla. Ang ending, lagi siyang nagmumukmok sa bahay. At kahit na ilang taon na ang lumipas ay apektado pa rin siya sa mga nangyari. Isang araw ay nagtangka ang nanay ko na tapusin ang buhay niya sa pamamagitan ng paglalaslas ng pulso. Buti na lamang at nakita siya ni Lance kaya hindi pa ganoong kalalim ang sugat at mabilis namin siyang naipagamot, Papa Dudut. Bakit niyo ginawa yun? Bakit niyo sinaktan ang sarili niyo? Kasi nga gusto ko nang sumunod sa papa mo. Miss na miss ko na siya, anak. Kagabi na panaginipan ko siya. Sabi ko sa kanya hintayin niya ako kasi susundan ko na siya sa kabilang buhay. Kaya lang bigla naman siyang nawala. Hindi ko na siya nakita paggising ko. Panaginip lang yun, hindi yung totoo. Anong hindi totoo? Kitang-kita ko ang papa mo. Tingin ko nababaliw na po kayo. Lance naman? Bakit? Totoo naman eh. Gawain ba ng matinong tao yung maglaslas ng pulso? Hindi, di ba? Ibig sabihin, baliw na yung nanay mo. Hindi ako baliw. Ikaw nga batugan eh. Pabuhat ka ng pabuhat sa anak ko, kalalaki mong tao. Ay, talaga naman. May masabi lang talaga kayo sa akin eh. Totoo naman lahat ng sinabi ko ah. Bakit, nasasaktan ka? Ay, sus, kawawa ka naman. Papatulan na talaga kitang matandang baliw ka. Hindi ako baliw. Pwede ba tumigil na nga kayo? Huwag akong patigilin mo kundi yung nanay mo. Wala naman akong ginagawa rito ah. Yung batugan mong kinakasama ang unang nagsabi na baliw ako. Totoo naman eh. Sinabi na ngang hindi ako baliw. Tumigil na nga kayo! Lance, please, wag mo na sagutin si Mama. At ikaw naman, Ma, please, umayos kayo. Maayos ako ah. Sino may sabing hindi? Kung maayos kayo, sana naisip nyo na mapapagastos lang tayo kung napuruhan yung sarili nyo. Sana naisip nyo na walang-wala na nga kaming pera kasi kulang na kulang yung sinusweldo ko tapos dadagdagan nyo pa yung mga gastusin namin. Gusto nyo talaga kami mabaon sa utang, no? Sabihin nyo, gusto nyo mangyari sa amin yon? Naku, hindi naman syempre. Kung hindi naman pala, bakit kayo ganyan? Hindi ko alam. Basta ko na lang naisip yun eh. Alam nyo yan, pero inaayaan nyo lang ang sarili nyo na magpadala sa isip nyo. Hindi mo talaga ako maiintindihan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Hindi ko na kailangan mapunta sa posisyon nyo dahil baka lalo lang ako masiraan ng ulo. Nagluksari naman ako sa pagkawala ni Papa pero umusad pa rin ako. Kaso kayo hindi eh. Napag-iwanan na kayo kaya apektado na yung buhay nyo. Tapos dinadamay nyo pa kami may sarili naman kaming problema ng pamilya ko. Ma, please! Kung hindi nyo kami matutulungan sa araw-araw naming pamumuhay, wag na po kayong dumagdag sa mga iniisip namin, lalong-lalo na sa akin. Awa naman kayo sa akin kasi napapagod din po ako. Hindi ko naman kasalanan kung napapagod ka ngayon. Ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Masyado ka kasing suwail at hindi ka nakinig sa amin ng papa mo. Tapos pulpul pa at batugan yung lalaking napili mo. Siningit niyo na naman ako. Totoo naman eh. Kasalanan mo kung bakit mahirap pa kayo ngayon sa daga. Ewan ko sa inyo! Ako pa yata yung mauuna mabaliw sa kakaintindi sa inyo. Yang mama mo sisihin mo, wag ako. Isa ka rin sakit ang ulo eh. Ano na namang ginawa ko? Yun nga, wala kang ginawa at wala ka rin ginagawa para sa pamilya natin. Ang malas-malas ko sa'yo, Lance. Nagsisisi na tuloy ako na ikaw pa ang tatay ng mga anak natin. Papadudot dala na rin siguro ng matinding emosyon na naghahalong galit at pag-aalala kaya nasumbatan ko na ang sarili kong ina. Pero sa totoo lang ay may punto naman lahat ng mga sinabi ko. Pagod na akong pakisamahan siya dahil dagdag lamang siya sa mga gastusin namin. Naghihikahos na nga kami sa buhay tapos mapapagastos pa kami ng malaki ng dahil sa kanya. Siyempre nagalit din sa akin si Mama at nagkasagutan kami.
Hindi rin naman kasi siya papatalo kaya lalong nadagdagan ang sama ng loob ko sa kanya. Gustong gusto ko na siyang paalisiin sa amin pero baka lalo siyang mapahamak sa labas. Isa pa ay natatakot ako sa karma na pwedeng mangyari sa akin sakaling ipagtabuyan ko sa pamamahay namin ang sarili kong ina. Kaya nga pinagsabihan at kinausap ko na lamang siya ng masinsinan na huwag na niyang ulitin ang bagay na yon kasi mauuna pa akong mabaliw sa kanya. Tingin ko ay tinabla naman siya kaya lang makalipas ang 2 linggo ay may ginawa naman si Lance. Dahilan para malapit na akong masiraan ng ulo, Papa Dudut. Lance, ano to? Anong ano yan? Teka, bakit mo hawak cellphone ko? Bakit? Masama bang hawakan ko cellphone mo? Hindi, pero... Uy, patay mali siya. Sige, tanong ko, sagot ko. Ano to mga pinaglalike mo na picture ng mga sexy na babae online? Tapos nagko-comment ka pa talaga na parang akala mo wala kang ka-live-in at 5 anak, ha? Wala lang yan. Anong wala? Tingin mo ba sa akin tanga? Para maniwala na wala lang to? Wala nga lang talaga yan. Hindi ako bulag. Hindi ko naman sinabing bulag ka. Ang akin lang, huwag ka masyadong malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa? Nakakabastos naman talaga mga pinagko-comment mo rito. Gusto mo basahin ko? Para malaman mo na nakakaloko ka? Ano, basahin ko? Ha? Wag na. Tsaka akin na nga yung cellphone ko. Masyado kang pakialamere. Wow! Ako pa talagang pakailamera! Akin na sabi yung cellphone ko, Andy. Ayoko nga! Ako naman bumili nito, di ba? Kaya akin to at gagawin ko kung ano gusto kong gawin dito. Anong gagawin mo dyan? Hoy! Ano pa nga ba? Di ba basagin? Wag na wag mong gagawin yan. Huli ka na kasi sinagad mo ng pasensya ko. Kaya dapat sa cellphone na to sinisira! Tama na! Yan! Yan ang dapat sa cellphone na yan! Apakan ng gammadurog! Basag na yung cellphone ko. Tama na! Wow, talaga naman! Nakuha mo pang iyakan yan, Malamang! Cellphone ko yan eh! Cellphone mo nga pero ako naman ang bumili. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka ha? At bakit? Hindi ba? Kasi papaalala ko lang sa'yo na ako lang naman na nagtatrabaho at kumikita ng pera sa pamamahay na to. Ako ang bumibili ng pagkain natin, nagbabayad ng bills at kung ano-ano pang gastusin natin. May ambag din naman ako, di ba? May ambag ka? Ano? Anong ambag mo? Yung pagbabantay mo sa mga anak natin? Hindi mo nga inaayos dahil panay ka cellphone? O ngayon, wala niyang pesting cellphone na yan. Siguro naman matututukan mo na yung mga anak natin, di ba? Inaalagaan ko naman ang mabuti mga anak natin. Masyado ko lang nagpapaniwala sa mga sinasabi sa'yo ng mama mong baliw. Huwag mo nang idamay si mama rito dahil lalo lang sumasakit ang ulo ko. Alam mo, Lance, wag mo talaga akong lolokohin at ipagpapalit sa iba. Dahil napakakapal naman ang mukha mo pag ginawa mo yun. Wala ka nang ang trabaho tapos mambababae ka pa? Aba, kung ganun lang din ang gagawin mo, mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay natin. Ha? Saan naman ako pupunta kung palalayasin mo ko? Hindi ko alam. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nga umayos ka kasi sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na paalisin kang lintik ka. Wala namang ganyanan, mahal. Alam mo namang hindi ko magagawa sa'yo yun eh. Di ako mambababae. Siguraduhin mo lang talaga kasi may kalalagyan ka sa akin. Oo naman. Siguradong sigurado ako. Buti na yan nagkakaintindihan tayo dahil ayoko namang umabot tayo sa puntong hayaan ko na lang na mawalan ng tatay ang mga anak natin. Kesa naman sumakit lang lalong ulo ko sa'yo. Kaya ayusin mo kasi pagod na ako. Maawa naman kayo sa akin ni Mama. Ang hirap niyong dalin eh. Kaunti na lang talaga. Malapit na akong maglakad ng hubot-hubad sa kalsada kasi nasisiraan na ako ng ulo ng dahil sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung tinablan si Lance sa mga sinabi ko pero nakita ko namang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Tapos ay naging malumanay ang boses niya at kasunod noon ang walang humpay niyang panunuyo sa akin. Kahit papaano ay humupa na ang galit ko pero masama pa rin ang loob ko sa kinakasama ko at hindi ko nga siya pinansin noon sa halip ay nakipaglaro ako sa mga anak namin. Pero hindi nagtagal ay nagkabati rin naman kami.
Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Malapit na akong mabaliw ng dahil sa pamilya ko. Hirap na ako magtrabaho dahil hindi ako nakakapag-focus. Pakiramdam ko ay para akong punong kahoy na mabubuwal anumang sandali. Sa kasalukuyan, ako pa rin na naghahanap buhay sa amin. Kasama pa rin namin si mama sa bahay. At paminsan-minsan ay nalulugmok at nalulungkot pa rin siya. Pero buti na lang dahil may pinagkakaabalahan na siya. Gaya ng pagtitinda niya ng almusal sa tapat ng bahay namin tuwing umaga hanggang tanghali. Dalangin ko na sana lang ay magtuloy-tuloy na kasi kahit paano'y nakakatulong din naman ang maliit niyang kita sa amin ng pamilya ko. At pangarap ko na mapatignan ng mama ko sa eksperto sakaling may sapat na kaming pera para matulungan siya sa kanyang depresyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyo dahil nalilibang at natututo ako sa mga istorya ng kabarangay natin na itinatampok ninyo. God bless and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andy. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kathy, 35 years old at meron akong nakarelasyon. Naitago na lang natin siya sa pangalang Bert. Mas matanda siya sa akin ng 20 years. Pero kahit ganon kalayo ang agwat namin sa isa't isa ay hindi naman kami nagkakaroon ng malaking problema. Marami kaming pagkakaparehas kasi mas marami akong alam sa henerasyon niya. Kaya hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Nakilala ko siya sa tulong ng isang katrabaho. Nereto ako noong time na ready na ulit akong magmahal. 3 taon na kasi akong single noong nakilala ko si Bert. Pakiramdam ko noon ay ready na ulit akong magmahal nang makilala ko na siya. Mature kasi siya at iba roon sa mga naging karelasyon ko. Tumagal din ang 1 taon ng ligawan bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Hindi nga siya nainip, di kagaya ng iba na paabutin mo lang ng kalahating taon ang panliligaw ay sumusuko na. Hindi ko pinagsisihan na sinagot ko si Bert, Papa Dudut. Paano ba naman kasi lahat ng kailangan at gusto ko ay kaya niyang ibigay. Edad lang naman ang maipipintas ng iba sa kanya. Pero pagdating sa ibang bagay tungkol sa kanya, wala silang ibang masabi. Boto ang mga mahal ko sa buhay sa kanya, Papa Dudut. Gusto na nga nilang magpakasal na kami kaagad. Napag-usapan namin yon pero hindi naman ako nagmamadali. Parang okay pa rin sa akin na mag-boyfriend at mag-girlfriend lamang kami. Hindi naman ako pressured kahit lagpas 30 na. Enjoy pa kasi ako sa situation namin ni Bert, Papa Dudut. Saan tayo sa day off ko? Ikaw ba? Gusto mo mag-out of town? Huwag muna, naghihingalo pa ang wallet ko eh. Ako naman ang gagastos. Ay naku, ayoko masanay sa ganyan ha. Baka mamaya isipin ng ibang tao eh, pineperahan lang kita. Alam ko namang hindi mo ako pineperahan. Gusto ko lang din na nakakapag-provide ako sa'yo. Nakakakilig naman yan. Alam mo, yan pa naman yung harap ng mga babae. Good provider. Sana all na lang talagang sasabihin ng ibang tao sa atin. So, payag ka na sa out of town. Siguro wag nga muna. Nakakatamad din kasing bumiyahe. Ano palang gusto mong gawin natin? Siguro ayos na sa akin yung lambingan habang nanonood ng TV sa kondo ko. Baka sitahin mo na naman ako kapag nakatulugan kong panonood ng TV. Naku, sanay na ako sa'yo, no? Bawasan mo kasi yung rice at saka salt intake mo para hindi ka kagad antukin. Wala na sa kinakain ko yan. Nasa edad ko na talaga.
Pagkakapihin na lang kita ng 1 litro para siguradong walang tulugan. Kawawa naman ang puso ko niyan. Alam mo naman na mahina na ang puso ko dahil sa edad ko. Alam mo, lagi mo nalang nirarason ang edad mo, ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan ko rin mag-ingat. Kailangan mo talagang mag-ingat dahil dapat mahaba pa ang panahon na magkasama tayo. Ayoko mabiyuda ng maaga, ha? Kaya nga, healthy living na ako para sa'yo eh. Ikaw kaya ang inspirasyon ko kaya gusto ko magpabata ulit. Hindi mo na kailangan magpabata. Mahal ko na ang matandang version mo. Aray, sinampal na naman ako ng realidad. Alam mo, kahit may senior citizen ID ka na, tanggap at mahal pa rin kita. Basta kahit sino ka pa. Kahit sino ako, kahit ano pa ang nakaraan ko. Past is past, sabi nga nila, di ba? Speaking of past, Uy, kinakabahan naman ako dyan. Huwag mo sabihin may asawa ka pa pala, ha? yan naman ang wala. Alam mo namang matagal na kaming anal ng dati kong asawa, hindi ba? O so ano nga yung past na sinasabi mo? Tungkol sa anak ko. Ha? May anak ka na? Oo, Joy ang pangalan niya. Nag-iisa lang. Anak ko sa una. Eh bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Baka kasi busted din mo kapag nalaman mong may anak na ako eh. Ang babaw naman ang tingin mo sa akin. Tanggap ko naman kung una pa lang sinabi mo nang may anak ka na. Wala na rin naman ako magagawa kasi nabuo na yung batang yun eh bago pa ako dumating sa buhay mo. Hindi na siya bata. Ilang taon na? 30 years old na siya. Wow, mas matanda lang ako ng 5 taon. Oo, pero minsan isip bata yun kaya parang na rin siya mas bata sa'yo ng 20 years. Ano ba to? Halos magka-batch na kami ng anak mo eh. Hindi naman mahalaga ang edad, hindi ba? Eh baka kasi dahil hindi nagkakalayo ang edad namin alam mo na, ayawan niya ako. Open-minded si Joy. Hindi problema sa kanya ang edad mo. Nakwento na kita sa kanya noon pa man. Hindi mo siya kumontra. Sa katunayan, gusto ko nga niyang makilala. Kinabigla ko talaga yung pag-amin sa akin ni Bert na may anak na siya na halos kaedad ko na. Napansin niyang hindi ako komportable noon kaya inassure niya na magiging okay ang una naming pagkikita ng anak niyang si Joy. Nagpakwento na ako sa kanya tungkol sa ugali ni Joy Papadudot. Sinabi niyang liberated ang anak niya, bukas ang isipan nito sa maraming bagay. Kung ano raw ang magpapasaya kay Bert, ay sosuportahan daw yon ni Joy. Papa's girl daw kasi si Joy. Palibasa noong baby pa lamang ito ay si Bert na lagi ang kasama niya. Nag-ibang bansa kasi ang nanay ni Joy after nitong mga anak. Kaya na-develop yung bonding nilang mag-ama. Kahit nung time na nagkahiwalay na si Bert at ang asawa niya ay hindi nagbago ang koneksyon ng mag-ama Papadudot. Kahit tuwing weekends na lamang daw silang magkita pero madalas pa rin silang nagkukumustahan, salamat na lamang sa social media. Marami pa akong nalaman tungkol kay Joy. Dahil doon ay napanatag na rin ako kahit papaano. Baka naman makakasundo ko si Joy, lalo't hindi naman nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Marami rin kaming pwedeng pag-usapan. Naisip ko nga rin baka pwede na rin kaming maging magkaibigan. Weird yon kung iisipin, pero para sa akin ay maganda nga yun para mas lalo akong mapalapit kay Bert. Alam kong mahal na mahal ni Bert si Joy. Base pa lang kung paano kumislap ang mga mata ng nobyo ko kapag pinag-uusapan namin ang anak niya. Alam kong wala na siyang ibang hihilingin pa kapag nagkasundo kami ni Joy. Kaya naman pinaghandaan ko na ang unang pagkikita namin ni Joy. Kabado man pero kinaya ko yon para sa relasyon namin ni Bert, Papadudot. Joy, ito pala ang tita Kati mo. Pwede bang Kathy na lang ang itawag ko sa'yo? Kasi naman 5 years lang ang agwat natin sa isa't isa eh. Ay, mas gusto ko nga yan. Aba, una pala nagkasundo na kayong dalawa. Mukha naman kasing madaling pakisamahan tong si Kathy eh. Saka mukhang marami kaming mapagkakasunduan. Ramdam ko rin eh. Parang may lukso ng dugo ako sa'yo. Ay, nanay lang? Char.
Huwag mong sobra ng biro mo, Joy. Baka mabigla naman to si Kathy. Ay hindi! Maganda nga una pa lang nilalapag na niya sa akin yung totoong ugali niya eh. Para wala nang gulatan. Alam mo ngayon pa lang, gusto na kitang maging stepmother. Pero mas mukha tayong stepsisters. Oo nga pala, Joy. Dito matutulog sa bahay si Kathy, ha? Si Papa naman, anak ba kita para magpaalam ka sa akin kung pwedeng matulog ang girlfriend mo sa bahay mo? Baka lang kasi dito ka rin matulog ngayon. Dito naman talaga ako matutulog ngayon. Nakaschedule na, di ba? Wala namang kaso sa akin kahit maglambingan kayo magdamag ni Kathy. Basta wag lang kayo masyadong maingay sa kwarto, ha? Walang kalampagan ng kama. Hoy, huwag yung ganyang biro, ha? Hindi naman maiilang tong si Kathy. Ako ang naiilang eh. Di sorry. Sorry Kathy ha kung nabibigla ka sa bunganga ko. Sana masanay ka na. Ganito lang talaga ako makipag-usap kay Papa para lang kaming magkaedad. Naku, okay lang yun. Parehas lang tayo. Parang kaedad ko lang din ng tatay ko kapag kinakausap ko siya. Nagkikiss din ba kayo ng tatay mo? Kiss? Oo, bumibeso ako sa kanya pag nagkikita kami. Beso lang? Para naman kayong magkaibigan lang? Paano pala dapat? Pa, beso lang yung sa kanila oh. Bakit tayo kiss sa lips? Kiss sa lips? Oo. Yun ang nakasanayan namin mula nung baby pa siya. Love language namin yun. Nung bata pa lang si Joy Joy. Mula pagkabata niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Consistent kami ni Papa dyan. Joke to, no? Anong joke? Sampulan nga natin pa. Okay na. Hindi na kailangan patunayan yung joke nyo. Natatawa na ako. Bahala ka. Pa, alis muna ako. Tumatawag yung best friend ko. Gala lang kami sa mall. Balik ako mamayang dinner. Agahan mo ha. Sumabay ka sa amin ni Kathy mag-dinner. Sure. Bye, Kathy. Bye, Pa. Pakis nga ako. Lambot naman ang lips ng dalaga ko. O ingat ka ha. Update mo kami ni Kathy ha. Ang inakala kong biro ay totoo pala. Nakita ko kung paanong naglapat ang mga labi ni Bert at Joy. Naghalikan talaga sila sa harapan ko at hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Inoobserbahan ko kung nagbibiro pa rin sila pero mukhang hindi na. Seryosong kumaway na paalis si Joy habang si Bert naman ay nagtungo muna sa kusina para i-check kung ano ang pwede niyang iluto para sa dinner naming tatlo. Naiwan naman ako sa sala na takang-taka kung bakit may gumagawa pa ng ganon. Masyado lang ba akong malisyosa at normal ba na sa edad ni Joy na yon ay hinahalikan pa siya sa labi ng sarili niyang ama? Ako lang ba ang hindi komportable sa sitwasyon na nakikita ko? Kailangan ko bang sanayin ang sarili ko sa nakasanayan nilang mag-ama? Hindi namin napag-usapan ni Bert ang tungkol sa halik na yon. Parang ako pang nahiya sa nakita ko at hindi ko naman pinahalata sa kanya na nabigla ako sa naging halikan nilang mag-ama. Pagkabalik ni Joy ay nakita ko naman silang naghalikang muli sa labi. Isang malaking pasanin sa akin na ipakita na okay lamang ako sa nakasanayan nilang gawin. Bakit sila ganon? Hindi naman ako conservative na babae pero alam ko kung ano yung limitasyon. Close din naman kami ng tatay ko pero hanggang beso lang ang pupwede. Kina Bert at Joy kailangan talagang magdikit ang mga labi nila ng matagal. Naintindihan ko kung musmus pa lamang si Joy pero dalaga na siya. Halos kaedad ko na nga siya. Hindi ba dapat may boundaries na rin silang mag-ama pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami pa akong napapansin sa kanila mag-ama habang tumatagal na nakakasama ko sila. Sobrang komportable nila sa isa't isa na wala na silang pakialam kung komportable pa ba ang iba kapag nakikita sila. Meron nga noong magkasama kaming kumain sa isang restaurant, silang dalawang mag-ama ang magkatabi. Inakala ng lahat na sila ang magkarelasyon at kaibigan lamang ako ni Joy. Paano ba naman kasi iba ang dikita nila sa isa't isa? Iba rin ang yakapan na akala mo ay magkarelasyong sabik sa bawat isa. Panay din ang halikan nila sa labi kahit anumang oras nila piliin.
Doon ako hindi nakatitig ng mabuti, Papa Dudut. Samantalang kami ni Bert bihira lamang kung maghalikan sa labi. Hindi rin kami gaanong naglalambingan at nagyayakapan. Pero silang mag-ama kayang-kaya po nila. Minsan gusto ko nang sabihin sa kanila na hindi ako komportable kaya lang nauuna lagi yung takot ko na baka ma-misunderstand nila ang pinanggagalingan ko. Hanggat maaari ay ayoko namang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Bert. Saka napapalapit na rin kasi kami ni Joy sa isa't isa. Ayoko ring masira ang nasimula naming samahan. Ang hirap pa namang ibalik ang magandang samahan kapag nagkalamat na. Kaya pinilit kong itikom ang labi ko para lamang masigurado na hindi ako ang magiging dahilan para lumayo ang loob nila sa akin. Pero isang araw ay meron na naman akong hindi nagustuhan sa ginawa nila. Kararating ko lamang noon ng bahay ni Bert at naabutan kong magkasama sina Joy Joy at Bert. Nakasuot ng nightie si Joy Joy na sobrang nipis. Wala rin itong suot na bra. Dahilan para mailang ako, Papa Dudut. Bert? Kathy, late ka na dumating ha. Sorry na traffic kasi ako eh. Kanina ka pa namin hinihintay, Kathy. May nirekomenda kasi akong movie kay Papa. Tara, panoorin na natin. Okay, sige. Joy Joy, Ano yun? gusto mo bang humiram ng pajama or jacket? Meron ako dyan. Para saan? Naka-nighties ka kasi tsaka wala ka pa yatang bra. Ganyan talaga manamit yan kapag dito sa bahay natutulog. Lagi kasi siyang naiinitan. Masanay ka ng ganitong suot ko, Kathy. Saka ayokong nagbabra kasi masakit sa likuran. Kailangan din naman kasing ipahinga yung dibdib niya sa bra. Hayaan mo na siya. Okay. Kala ko kasi wala siyang magamit na ibang damit. Hindi nga rin ako nakapanty eh. Seryoso ka ba dyan? Yan ang payo ko sa kanya. May nabasa kasi ako na dapat hindi palagi nagpapante ang babae. Dahil? Nakalimutan ko na eh. Magpalit ka na ng pambahay para makanood na tayo rito. Dali. Joy Joy, sure ka bang ayaw mong humiram ng ibang damit sa akin? Hindi nga, okay lang ako. May problema ka ba sa damit ko? Baka lang kasi kabagin ka. Baka hindi ka komportable. Ito na ang pinaka-komportableng damit ko. Kung pwede nga lang tong gamitin sa mall eh. Baka pinangrampa ko na talaga. Huwag ka na mag-alala sa sote, Joy Joy. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo para makanood na tayo. True. Saka, Kathy, okay lang ba kung kami ni Papa ang magtabi habang nanunood? Kasi maingay kami pag nanunood eh. Baka maistorbo ka. Ayos lang naman. Madikit lang kasi tong si Joy Joy sa akin kapag nanonood ng TV. Lalo kapag sa sinihan at horror pa ang pinapanood. Naku, iba ang dikit nito sa akin. Kumakandong pa nga ako kay Papa kasi lagi ako natatakot eh. Kumakando? Nakasanayan na naming dalawa yun. Kumakandong siya sa akin lalo kapag nangangalay na yung likuran niya. Lagi kasi sumasakit ang likod nitong dalaga ko eh. Kumakandong kahit ganyan ang suot niya? Oo, wala namang masama. Nakadamit naman si Papa ng maayos. Pero ikaw… Alam mo ikaw, mukhang may problema ka sa suot ko. Huwag mo na nga akong plastikin, sabihin mo na. Medyo nabigla lang kasi ako. Hindi kasi ako sanay makakita nung, alam mo na, nung babaeng naka-nighties. Medyo conservative kasi ako eh. Ikaw? Conservative? Hindi ka naman ganun eh. Ganun ako, no? Baka hindi lang halata. O sige na nga, naniniwala na ako. Papa, Ano yun anak? sumasakit na naman yung likod ko. Kakandong ka na? Opo, please. Bigla na lamang kumandong si Joy Joy kay Bert. Natulala na lamang ako sa mga nangyari. Nagmadali akong pumunta sa kwarto hindi para magbihis kundi para magpakalma ng sarili ko. Naiinis ako sa ginagawa nila pero mas naiinis ako dahil wala naman akong magawa para pigilan sila, Papa Dudut.
Parang ang helpless ko sa sitwasyon na yon. Gustuhin ko mang magsalita, natatakot ako dahil baka ma-offend ko sila. Noong sinubukan ko nga na magpasimple pero kamuntik nang magalit itong si Joy Joy. Doon ako natakot, Papa Dudut. Lalo na noong parang kinampihan ni Bert ang anak niya. Sino ang magiging kakampi ko kung ganon? Wala akong maisip na mapagsabihan ang sitwasyon ko. Papa Dudut, natatakot ako na baka may magsabi sa akin na masyado lamang akong malisyosa. Baka ako lang ang nakakakita ng hindi maganda sa mga nangyayari. Baka nga kailangan ko ring mag-adjust. Sa pagdaan pa ng mga araw ay sinubukan kong sanayin ang sarili ko sa mga nakikita ko sa kanila. Kapag hindi ko na kinaya ay pumipikit na lamang ako o di naman kaya ay gagawa ako ng dahilan para makaiwas sa kanila. Napapadalas pa naman ang punta ni Joy Joy sa bahay ni Bert. Natuwa na raw kasi siya sa akin kaya gusto niyang makasama kami lagi ng papa niya. Kung alam lang niya na hindi kami parehas ng nararamdaman. Lagi na lang akong naiilang sa tuwing andon siya. Lagi akong kinakabahan na may makikita pa akong sobra sa ginagawa nila. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Nagkatotoo nga ang aking iniisip. Isang gabi, sinurpresa ko si Bert para sa monthsary namin. Sinabi ko sa kanya noong una na hindi ako makakapunta sa bahay niya pero pumunta pa rin ako. May dala akong cake at regalo para sa kanya. Pero isang malaking sorpresa para sa kanya ay hindi pala kundi ako pala ang masosorpresa sa mga makikita ko. Happy Monthsary! Kathy, akala ko hindi ka pupunta. Eh gusto kitang sorpresahin eh. Happy Monthsary! Ikaw talaga. Sana nagsabi ka. Eh di hindi na yung surprise. Bumili pala ako ng cake at saka... Kathy! Sabi ni Papa hindi ka raw pupunta rito sa bahay. Kasi bala ko lang naman siyang sorpresahin kaya nagpanggap akong hindi pupunta. Mukha namang na-surprise si Papa. Maski na ako. Kahit ako na sorpresa sa'yo eh. Bakit ka naman na-sorpresa? Palagi naman akong andito sa bahay ni Papa. Nasurpresa ako sa suot mo. Ha? May mali ba sa suot ko? Wala namang problema. Nakapanty at bra lang kasi siya. Sabi ko naman sa'yo, mabilis mainitan at pagpawisan to si Joy Joy. May aircon naman, di ba? Hindi effective yan sa akin. Di ba, Papa? Kahit combo pa ng electric fan at aircon, may initan pa rin niyang si Joy Joy. Tingnan mo sa susunod para maniwala ka. Buti nga naabutan mo pa akong nakabra ngayon eh. Madalas kasi. Hindi siya nagbabra? Ba't pa ba ako nagtaka? Uy, may dala kang cake! Ano flavor to, Kathy? Mocha. Uy, paborito ko to. Pa, subuan mo ko ha. Sige, ikaw pa ba? Kuha ka na rin ng platito at pangiwa. Teka, punta na ako ng kusina. Bert, kailangan nating mag-usap. Para saan? Kain muna tayo. Hindi na ako kakain. Sa inyo na lang ni Joy Joy ang cake na to. May problema ba? Hindi ba halata? Ano bang problema? Kayo ng anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasagwa yung mga ginagawa nyo? Anong masagwa? Excited na akong lantakan tong cake. Papa, kandungin mo ko please. Masakit na naman tong likod ko eh. Teka lang muna, Joy Joy ha. Nag-uusap pa kami ni Kathy. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakinggan nyo kung paano kayo mag-usap ng anak mo para maintindihan mo kung bakit ako ganito. Teka, ano bang nangyayari? Pumunta lang ako ng kusina tas nag-aaway na kayo bigla? Ikaw, Joy Joy, kasali ka sa problema. Bakit ba kasi ganyan ka manamit sa tuwing nandito ka sa bahay ng papa mo? Kasi bahay naman to ni Papa ko at isusuot ko kung anong gusto ko. Dalaga ka na! 30 ka na! Ilugar mo naman ang pananamit mo. Hindi pwedeng naka-brat panty ka lang tapos kakandong ka sa tatay mo. Ano yun? Tapos lagi kayo naghahalikan sa labi? Malisyosa lang ba ako o mali na yung ginagawa nyo? Malisyosa ka lang. Walang mali sa ginagawa namin ng anak ko.
ito na ang nakasanayan namin bago ka pa dumating. Huwag naman sanang maruming isip mo, Kathy. Gusto pa naman kita para kay Papa. Thank you na lang, pero hindi ko na kaya tong ginagawa nyo. Sa inyo na tong cake. Mag-enjoy kayong kumain habang magkakandong. Sa sobrang inis ko ay nagmadali na akong umalis. Nanginginig ako naglakad palabas ng bahay. Hinabol ako kaagad ni Bert at pinigilan niya akong umalis at gusto niya akong kausapin. Sinubukan ko naman siyang pakinggan pero nilalabanan pa rin niya na wala silang ginagawang masama ni Joy Joy. Doon ako napundi. Nagbook na ako kaagad ng masasakyan para makaalis na. Sinabi ko sa kanya bago ako sumakay ng sasakyan na mag-cool off muna kaming dalawa. Gusto ko mag-isip-isip kung tama pa ba na makipagrelasyon sa kanya dahil hindi ako komportable sa kanila ng anak niya. Wala naman na siyang nagawa kung hindi ang pumayag. Hinayaan na rin niya akong makaalis. Sa loob ng sasakyan ay doon ko ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nang makauwi ako ng bahay ay hindi pa rin natapos ang sama ng loob ko. Nagkulong ako sa kwarto para umiyak ng umiyak. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Bert. Sinasabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng space. Umaasa pa rin daw siya na magkakaayos kami dahil mahal niya ako. Hindi raw niya kayang mawala ako. Lumambot ang puso ko sa sinabi niya. Kaya naman sinubukan ko siyang kausapin para ipaunawa ang maling napapansin ko sa kanilang mag-ama. Pero tulad ng dati, sarado pa rin ang isip niya tungkol doon. Kaya wala akong nagawa kundi ang itigil ang pag-uusap namin at sinimulan ko nang iwasan silang mag-ama habang pinag-iisipan kung tama pa ba na magstay ako sa buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nga muling nagparamdam sa akin si Bert. Nirespeto niya ang kagustuhan ko na makapag-isa muna. Pero nami-miss ko siya. Hindi siya matanggal sa isipan ko at in love talaga ako kay Bert. Pero hindi ko naman pwedeng gamitin ang pagmamahal na yon para lamang magstay kung hindi naman ako komportable sa nangyayari sa relasyon namin. Tiniis ko na huwag magparamdam sa kanya. Kahit panayang check ko kung nag-message na ba siya o kung nag-like man lang ba siya ng status ko. Napadalas nga ang pag-post ko sa Facebook para lamang makita kung magre-react pa rin siya pero bigo ako noon. Kahit i-view ang my day ko ay wala pa rin. Kaya ang ginawa ko na lamang ay dine-activate ko na lamang ang Facebook ko para wala akong makita tungkol sa kanya. Nagpaka-busy na lamang ako sa trabaho para makalimutan siya. Pero hindi naging effective. Kapag busy ako sa trabaho ay mas lalo ko siyang naiisip. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil nasanay na akong kayakap at katabi siya. Kaya naman niluno ko na ang pride ko at minessage ko na siya, Papa Dudut. Mabilis naman niya ako nireplyan at sinabi ko sa kanya na puntahan niya ako sa kondo para makapag-usap kami. Mabilis pa sa 4:00 ang pagdating niya. Nanginginig akong pinagmasdan siya at na-miss ko talaga siya. At naramdaman ko namang ganon din siya sa akin. Niyakap niya ako at hindi ko naman pinagkait sa kanya ang isang yakap pabalik. Alam kong hirap talaga akong tiisin siya dahil mahal na mahal ko siya. Kaya sinubukan kong i-communicate sa kanya ang nararamdaman ko sa relasyon nilang mag-ama, Papa Dudut. Namiss talaga kita. Mabutit naisipan mo nang makipag-usap sa akin. Namiss mo ba ako? Namiss kita, pero Pwede kayang wag na tayong mag-away. Okay na sana to. hindi na tayo mag-aaway basta mapag-usapan lang natin yung tungkol sa inyo ni Joy Joy. Baka mas lalo lang tayong magkagulo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yun? Hindi ko pwedeng kalimutan yon. Sana pala, hindi mo na lang ako pinapunta rito. Kung hindi ka pa pala okay tungkol doon. Kaya nga kita pinapunta dito para maging okay na tayo.
Kailangan lang nating pag-usapang dalawa yon para matapos na. Masyado lang kasing marumi ang isip mo. Hindi marumi ang isip ko. Kahit sinong iharap mo, ganun din ang mararamdaman. Nakakailang. Hindi komportabling tingnan. Ganun lang kami ng anak ko. Kasalanan ba namin kung close kami? Masyado kayong close. Wala namang masama ron. Anong gusto mo? Maging cold at pabaya akong ama sa kanya tulad ng iba? Hindi mo kasi maintindihan yung sinasabi ko eh. Sobra kayang laswa yung nakikita ko sa inyong dalawa. Naghahalikan kayo sa labi. Hindi lang tuwing aalis siya o darating ha. Basta kapag masaya kayo o kahit walang ginagawa, bigla na lang kayong maghahalikan. Para kayong magkarelasyon eh. Halik ng isang ama lang yun. Pwede naman sa pisngin na lang o kaya naman sa noo. Kathy naman. Huwag mo rin akong simulan sa pagsusot niya ng brat panty sa bahay mo habang nakakandong sa'yo. Minsan nga naka-nighties lang eh. Sige, sa susunod sasabihan ko siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ko, huwag siyang kakandong sa akin. Ugaliin niyo na maglagay ng limitasyon sa pagiging close niyo. Sobra ka naman, Kathy. Anak ko yun eh. Nasanay na kami sa ganun. At wala naman kaming nasasaktang ibang tao sa ginagawa namin. Anong tawag mo sa akin? Hindi man ako nasasaktan sa ginagawa niyo pero naiilang talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun makita. Kasi wala naman ako nakikitang masama. Baka nga nagsiselos ka lang kasi sobrang close kami ni Joy Joy. Baka pakiramdam mo, nawawalan na ako ng oras sa'yo. Ha? Bakit ko naman pagsisilosan ng anak mo? Hindi lang ako komportable sa pinapakita niyo sa akin kapag nakaharap ako sa inyo. Ay, nako. Parang wala namang mananalo sa usapang ito. Ay wala talaga. Hanggat hindi mo nakikita kung ano yung point ko. Bert, sabihin mo nga sa akin, ano pa ba yung madalas niyong ginagawang mag-ama para ipakita yung closeness niyo sa isa't isa? Mga normal na bagay lang. Anong normal na bagay? Tabi kami matulog. Nakapanty at bra na naman ba siya? Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mainitan eh. Ay naku. Ano pa? Ayoko na magsabi, baka magalit ka na naman. Eh mas magagalit ako kapag hindi ka nagsabi. Ay, sabay kaming maligo. Nang nakahubad kayong pareho? Malamang. May maliligo bang nakapantalon na t-shirt? Papadudot na irita ako sa pamimiloso po ni Bert. Pero wala nang mas nakapagpairita sa akin nang malaman ko kung ano pa ang ginagawa nilang dalawa. Bakit hindi nila makitang mali yung mga nakasanayan nila? Dalaga na ang anak ni Bert pero kung umasta siya akala mo ay sanggol lamang ang anak niya. Halos kilabutan ako sa mga sinabi ni Bert, Papadudot. Kasama mong matulog ang anak mo nang nakahubad? Kasama pang maligo nang nakahubad? Paano sila nagiging bulag sa mga ginagawa nila? Wala bang ibang taong nagsasabi sa kanila na may mali na? Ang dami kong tanong noon pero dahil sa galit ko ay mas pinili ko na lamang na paalisin si Bert. Baka kung ano pa ang maidagdag niya na makapagpawala ng respeto ko sa kanya. Hindi ko na kinaya. Minessage ko siya at sinabing tapos na kaming dalawa, Papadudot. Hindi naman niya ako nireplyan. Mabuti na rin yon para mamatay na yung natitirang pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa kaming dalawa. Panayang iyak ko habang nag-move on. Yun marahil ang pinakamasakit na breakup sa akin. Hindi kasi ako ready na magkahiwalay kami ni Bert. Pero kailangan kong gawin dahil hindi ko na kayang tanggapin yung nakikita ko sa kanilang mag-ama. Hindi na siya nagparamdam pa ulit sa paglipas ng buwan. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako sa isang bisitang dumating sa bahay ko. Si Joy Joy. Kumatok ito sa pinto at nang buksan ko ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Joy Joy. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Naiilang ako sa kanya pero gusto kong pakinggan kung ano man ang gusto niyang sabihin, Papadudot. Anong ginagawa mo dito? Makikipag-usap sana sa'yo. Pasok ka. Inutusan ka ba ng papa mo na pumunta dito?
Hindi, nagkusa ako. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Alam mo na kung ano. Hindi naman na kailangan. Hiwalay na kami ng tatay mo eh. Wala na ring sense para pag-usapan pa yon. Alam kong mahal niyo pa ang isa't isa. Lalo na si Papa. Kung alam mo lang kung gaano kalungkot si Papa ngayon. Kasalanan naman niya. Hindi niya ako pinakinggan eh. Pinakinggan ka naman namin. Kaya lang, kami ang hindi mo maintindihan. Ako nga tong hindi niyo maintindihan eh. Wala bang nagsasabi sa inyo na nakakailang ang mga ginagawa niyo? Wala naman kaming natatapakang ibang tao. Yung tanong ko ang sagutin mo. Wala bang pumupuna sa ginagawa niyong mag-ama? Meron, pero... So hindi lang pala ako, no? Pero pinaramdam niyo sa akin na ako lang tong malisyosa. Kasi hindi naman big deal sa amin eh. Ewan ko ba sa ibang tao kung bakit hindi sila maging open-minded? Ang hirap maging open-minded sa ginagawa niyo, Joy. Parehas mo rin pala yung mga niligawan at naging ex ni Papa eh. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. So marami pala kaming kontra sa ginagawa niyo ng tatay mo. Kasi makikitid ang utak nyo. Ay naku, Joy, makinig ka. Hindi ako kontra sa pagiging malapit niyo sa isa't isa ng tatay mo. Pero sana sa edad mo, dapat alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi mo ginagawa kasama siya eh. Hindi ka na pwedeng naka-bra at panty lang habang kumakandong sa kanya. Wala na rin sanang halikan sa labi na maganap. Bumeso ka na lang tulad ng ibang mga anak. Sa ganun ako pinalaki ni Papa eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mali ang tatay mo na ipagpatuloy pa kung ano yung ginagawa niyo noon. Kahit yung pagtulog na nakahubad ka katabi siya. Sinong hindi magtataas ng kilay kapag nalaman nilang ginagawa niyo yung ganon? Parehas mo talaga ang mga ex ni Papa. Pinagseselosa nila ako dahil sobrang close naming dalawa. Hindi na selos yung nararamdaman nila. Namin. Hindi na kami komportable. Ang nanay mo ba, alam ba niya yung ginagawa niyo? Hindi naman siya nagtatanong eh. O subukan mo sabihin sa kanya para magkaalaman na. Baka hindi ka na niya ulit papuntahin sa tatay mo kapag nalaman niya yan. Open-minded ang nanay ko. Kaya alam kong wala lang sa kanya to kapag sinabi ko sa kanya. Okay, sige. Hindi na ako lalaban kasi buhay niyo naman yan eh. At saka, tapos na rin kami ng tatay mo. Good luck na lang sa next na stepmother mo kung payag siya sa mga inaakto niyo. Pero Kathy, ikaw na kasi ang gusto ko para kay Papa. Kahit may hindi tayo pinagkakaunawaan, alam kong ikaw yung dapat para kay Papa. Saka alam kong mahal na mahal ka rin niya. Sa'yo ko lang siya nakitang ganun kasaya eh. O so, anong punto mo? Baka naman pwede mo nang isang tabi yung pagkailang mo sa ginagawa namin ni Papa. Tapos balikan mo na siya. Naaawa na kasi ako sa kanya eh. Please, Kathy. Please. Nangingilid ang mga luha ni Joy habang pinapakiusapan akong balikan si Bert. Aminado akong naapektuhan ako sa huling sinabi niya. Nakaramdam ako ng kurot, mas lalo namang nag-ingay ang puso ko. Isinasagawa na naman nitong sinisigaw na naman nitong muli si Bert. Bigla ko namang na-miss si Bert, Papa Dudut. Pinalis ko muna si Joy para makapag-isip-isip ako bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Hinawakan pa nito ang kamay ko at nagmakaawa na huwag ko raw iwan ang tatay niya. Hindi raw niya kayang makitang lugmok sa kalungkutan ng tatay niya. Doon ko naramdaman kung gaano niya kamahal si Bert. Tumango na lamang ako at sinabing kami na lang ng tatay niya ang mag-uusap sa dapat na gawin. Pagkatapos noon ay nagmadali akong isarado ang pintuan at doon ako napasantan. Para ako nanghina sa naging usapan namin. Ilang araw na akong naguguluhan sa dapat kong gawin, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Bert. Wala na akong ibang lalaki na nakikitang makakasama kung hindi siya. Kaya lang ay hindi ko talaga matanggap ang ginagawa nilang mag-ama. Sinubukan ko namang sabihin yon sa kanila pero mukhang hindi nila babaguhin ang nakasanayan nila. Kasi hanggang sa dulo ay pinapakita nilang walang mali sa ginagawa nila. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Wala na akong ibang problema kay Bert maliban nga roon sa kakaibang closeness nilang mag-ama. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at sana'y matulungan niyo ako. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong #1 radio station sa Barangay LS 97.1, lalo na ang inyong programang Barangay Love Stories.
Makakaasa kayo sa patuloy na pagsuporta ko bilang pasasalamat sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kathy.